Napag-aralan na natin kung ano ang stocks and we've cleared misconceptions about the stock market na di lang ito pang super rich, di ba? Yan, oo. This time, maalamin naman natin kung paano sisimulan ang pag-invest sa stocks market. Joining us again is stock trader and financial consultant, Mr. Marvin Guillermo. Good morning, Marvin! Thank you for inviting me. Ka na raw, ha? Ano lang masabi ko, let's make the best happen. May gusto kang i-greet, no? Oo, birthday ng ninang ko, tsaka laging guest nyo dito sa show na to, si Rosemary Rafael Tito, at happy birthday. Tita, happy birthday! Happy birthday po! Happy birthday. From Rise and Shine. Ayan. Yan. So, okay, let's talk about stocks. Ano lang to, medyo gusto ko lang i-refresh para doon sa mga kasambahay natin na hindi nakapanood last time. So, paano ba, kumbaga, yung pinaka-starting point kung wari gusto kong pumasok sa stock market? Okay, isa-isahin natin. For the past few weeks, unang-una, inano natin kung ano yung stock market kasi kadalasan mga tanong ng mga tao, ano nga ba yan? Ano yung difference kesa naglagay ako sa time deposits at sa savings accounts? So, ano yung difference? Pinag-usapan natin na hindi nga siya fixed yung pwede mong kitain katulad ng sa bangko, pero nilalagay mo siya sa negosyo. Kapag nilalagay mo siya sa negosyo, pag umakit yung negosyo, kasama ka doon. Pero syempre, may risk yun kasi sa negosyo mo nilalagay eh. Tapos pinag-usapan din natin na pag naglagay ka ng pera sa negosyo, hindi dapat tayo matakot sa risk dahil pag pinag-aaralan natin kung saan natin lalagay yung pera, if we know na yung company na yun malakas, lumalaki, lumalago, kumikita, it gives us the confidence na, teka, pwede naman to. It makes us a part owner of a company kasi. Okay. Tapos next, dinala naman natin sa lugar na pang mayaman ba to? Magkano kailangan kong pera para pagsimula ako? And we talked about na 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, for as low as that, pwede ka na magsimula sa stock market. At pwede, kasi di ba pinag-usapan natin na ano eh, kunyari gusto mo magtayo ng restaurant, kailangan mo sobrang laking capital eh para gawin yun. Yes. Pero sa stock market, pwede ka maging part owner ng isang restaurant sa halagang 1,000, 2,000 piso lang. Okay. Yun, tapos dinala natin sa kailangan ko ba siya bantayan araw-araw? Kasi inisip nyo na nagtatrabaho, kasambahay ako, may mga ibang iniisip. Oo, may ibang iniisip. Do I have to watch my stocks every day? Yun. Tapos pinag-usapan natin na pag binili ko itong stock na to, hindi ko naman siya binantayan araw-araw, tinignan ko siya after 5 years, 10 years. May example sa atin last time, sobrang laki ng kinita niya kumpara sa bangko, kumpara sa iba pang mga produkto na pwedeng paglagyan. Oo. Correct. Okay. Sino naman ang ating lalapitan, di ba? Para makapagsimula. Okay, ganito yun. Saan kami pupunta? Do we just go to a bank, Okay. to financial consultants, or is there a really O sa place? stock market Stock ba? market. Yeah. Okay, itong principle. Kung nandito yung kumpanya na gusto mo bilhin, sabihin natin isang malaking bangko or isang malaking fast food chain or isang malaking mall. Tapos nandito ka. Yung gitna nun, yung stock exchange. Okay. Sa stock exchange, para makapag-interact ka sa stock exchange, kailangan mo ng tinatawag na stockbroker. Yes. Siya yung middleman. Oo, siya parang yung ganon. middleman. Hindi ka pwede mag-invest sa stock market kung wala kang stockbroker. Ayun. Kung wala kaming stockbroker, kalimutan na namin mag-stocks. Huwag niyo nang kalimutan pero Maghanap, sila lang yung avenue kung saan tayo pwede. Yung maganda ngayon sa stock market, punta lang kayo sa pse.com.ph. Andun lahat ng mga Ayun, pakiulit brokerage. natin yan. pse.com.ph, philippinstockexchange.com.ph. Yun yung isa-isang stock exchange sa Pilipinas. So, madali lang siya hanapin. Number 2, ako I recommend online brokerages na lang, online brokers. Bakit? Mas mura yung mga cost niya. Tapos, kunyari, may kamag-anak sila na OFW abroad or nasa bahay lang sila, pwede sila magbili at saka magbenta ng stocks nila. So, kahit nasa bahay sila, basta may laptop sila, may PC sila, may phone sila na may access sa internet, pwede sila bumili. Okay. So, gano'n lang yun. Next, kadalasan tanong sa akin, kailangan ko bang pumunta sa stock exchange mismo para makapagbukas ng brokerage account na yun? Hindi na, kasi You have a stockbroker to do that. since online siya, punta ka sa mga websites nila, download mo yung form, pirmahan mo. Kung madami kasi yung broker na nasa bangko sila. Bangko, tapos may brokerage firm sila. So, pinaka-minimum, kailangan mo muna ng bank account, syempre. Kasi hindi ka, Doon yung papasok, oo, labas. kasi yun yung parang pinaka-identification mo, tsaka doon din pupunta yung pera. Pag nag-withdraw ka, yun din yung pampondo mo sa pera mo sa stock exchange. So, download ka ng forms, punta ka sa bangko, na kung saan mo gusto magbukas, pasa mo yun, titingnan nila, hindi sila mga identification, mga ID, yung mga kailangan mong credentials. Pag napasa yun, na-filter,
bibigyan ka na nila ng password, tapos saka mo na siya pupondohan. Okay. So, ayun, nasagot natin yung question na saan sila mahahanap. Doon lang sa www.pse.com.ph. Doon lang talaga. Kapag If sa... they know a stockbroker, they can also go to a stockbroker. Yeah. Person. Yung stockbroker naman, yun yung tinatawag natin na offline na stockbroker. Ano yung sabihin nun? So there are several ways. There's two ways, online and the offline. stockbroker, which is in Oo. person. Parang ikaw. They're both stockbrokers. They're both stock brokerage firms. Yung kaibahan lang nun is, yung isa, kailangan mo tawagan, tapos sila yung mag-input sa computer, kesa ikaw yung mag-input. May mga pros and cons yun. Pag tumawag ka doon, gusto kong bumili ng stock ng ganitong kumpanya. Gusto kong bumili ng 10 shares ng 100 piso. Pag tinawagan mo siya, input niya sa computer yun. Yun yung offline. Yun yung traditional. Tinatawag nilang traditional. Okay. Second way naman is, gusto kong bumili ng restaurant, 100 shares din nun at 100 pesos, tatype mo sa computer. Pareho lang yung ginagawa nun. May pros and cons siya. Yung isa, pag Nagkamali yung kausap mo? or kunyari, busy yung phone niya, hindi mo kagad makakausap. Yung online naman, kahit nasa sanlupalop ka ng daigdig, kung OFW ka, pwede ka bumili. Oo, wala na kailangan mga long distance calls, long distance charges. Tapos mas mura yung normally yung online, yung may mga commission yun eh. Sa bawat trade natin, kung bibili ka ng stock, may commission yung broker, kumikita rin yung PSE, tapos may mga binabayaran ka mga fees. Okay. So, ganun yun. Sa traditional na broker, medyo mas malaki yung binabayaran mong commission kasi may tao ka pang binabayaran eh. Yung online naman, input ka lang, libre yung commission. Mababa lang yung commission. Mababa yung commission kasi ikaw yung ikaw yung gumagawa ng work, ganon. So, beginners, pwede rin nila gawin yan. Yung naman. online, okay. Kung marunong kayo mag-Facebook, sobrang dali galawin ng interface. Kasi natatakot yung iba, nakikita ko sa TV, puro mga numbers na gumagalaw. Para lang siyang Facebook, sa totoo lang. Tapos yung maganda sa mga online, meron silang tinatawag na 7-day trial account. Ano yung sabihin nun? Bibigyan ka nila ng account, yung account mo, you get access sa site, pwede mong panoorin, pwede mong laruin, as if nandun ka na rin. Pero maganda, wala kang nilalabas sa pera. Parang makuha mo You get yung the feel of it. the feel of the Kasi para the at whole least, thing. di ba, maging confident. Yung lagi ko sinasuggest sa mga tao, try mo lang, practicein mo until you become confident, dun ka na maglagay ng totoong pera, di ba? Ito maganda doon. Pag nag-start ka ng negosyo, wala kang pwedeng trial. Kung nalugi ka, lugi ka. Yes. Pag nag-trial account ka, kung ayaw mo, di okay lang. At least wala pang nawawala. At least wala ka pang ini-invest. Oo. Pero Marvin, ito, That's a kasi good syempre, point. the usual question talaga, kung willing na talaga ako mag-invest, pero ano ba yung mga stocks na dapat kong bilhin? Kasi, di ba, it's a gamble eh. Ano ba yung what you suggest? Okay, number one, yung pag-invest mo sa stock market, may risk talaga dyan na involved. So, nami-mitigate natin yung risk or nababawasan natin yung risk kung, number one, may pera ka, kunyari, gusto mo magsimula ng 50,000 pesos. Sa una mong mga simula na pag-i-invest, wag mo muna lagay yung buo. Mag-start ka sa maliit. Mag-start ka, say, 5,000 pesos. Tapos sabi mo, wait, teka, parang kahit bumaba siya ng konti, hindi ako kinakabahan, nakatulog ako ng mahimbing. Anong gawin mo? Tapos nag-start ka na kumikita, nakagain ka na ng confidence, ay, kaya ko yata to. Taasan mo na, 10,000. Tapos, sige, kaya ko pa, 20, 30, 40, 50, hanggang naging confident ka na kaya mo sabihin, kaya ko na malaki. First tip, start small. Second, bumili lang kayo ng malalaking kumpanya. Yung mga kumpanyang, alam nyo, yung mga kumpanya na alam mo na parte siya ng Pilipinas, na hindi siya basta-basta malulugi. Oo, big companies. Oo, big companies. Mabibilang nyo lang naman sa kamay yung malalaki. So, kung alam nyo yun muna yung mga bilhin nyo. Huwag na muna kayong bumili ng mga kumpanya na hindi nyo alam. Kasi madaming tao, nalulugi sa stock market kasi yun nga, minsan kasi yung mga maliliit na kumpanya, sila yung gumaganon talaga yung presyo. But if you want to have peace of mind, you want to have stability, bilhin yung mga companies na stable. Stable, malalaki. Third, another tip na pwede nyo gawin, wag kayong bibili or magbibenta ng stock hindi nyo pinag-aralan. Wag kayong bumase sa mga tip ng ibang tao, wag kayong bumase sa mga chismis, or kahit ako mismo na nagsabi, wag nyo, don't take my word for it. Aralin nyo. You will lose money in the stock market if you base it on other people's opinions. The best way para kumita ng pera, pinag-aralan nyo, tapos confident ka, ito talagang kailangan kong bilhin eh. Kahit sinong tao nagsabi sa inyo, wag mo bilhin yan, pero lumabas sa pag-aaral mo, maganda tong stock bilhin. Bilhin mo. And I've seen it, kahit sa akin, nagkamali ako, nakinig ako ng mga opinion ng ibang tao. I made a mistake. I lost money, or I lost the possibility na pwedeng kumita, pero nung sinunod ko yung sarili kong conviction, yung pag-aaral ko, it reaped dividends for me. Another one,
tip sa mga nagsisimula, invest for the long term. Lagay kayo ng pera na hindi nyo gagalawin ngayon. Yes. Hindi nyo gagalawin for the long term. And that's what called dividends, right? Pwedeng dividends or even capital appreciation na binili mo siya ng mura. For yung example natin before, may mga fast food na 10 piso lang. 10 years Ngayon, ago, magkano na? 190 pesos ngayon. Na hindi mo siya kailangan bantayan. Correct. That's one of the biggest advantages sa stock market na kahit binabantay mo yung mga anak mo, may mga asawa mo nagtatrabaho, okay lang. Kasi at least may additional income. Yun yung gusto kong makuha ng mga kasambahay natin, makuha ng mga taong nanunood na kahit nandito ako sa bahay, busy ako nag-aalaga ng anak ko, pero dahil may investments ako, kumikita pa rin ako. Okay. Di ba? It's di ba additional streams of income na lumalago. Tsaka parte kayo sa pag-unlad ng Pilipinas kasi nag-i-invest kayo sa mga kumpanya eh. So habang lumalaki sila, kasama ka doon, di ba? Kasama ka sa pagtaas Oo. ng Yes. kanilang Habang lumayaman yung mga kita. may-ari nila, mayaman ka din. Pagpasok mo sa mall, pwede mo sabihin, ako may-ari nito, di ba? Yeah. Part owner ako Part owner ako. niyan. Oo. Pwede mo sabihin sa guard, di ba? Guard, kumusta negosyo natin? Okay, thank you so much, Thank Mr. you, Marvin Marvin. Guermon. Baka meron kang parting message. Ayan, kasi kulang na naman ang oras natin. Oh, ang dami Yes. pang pag-usapan. Yun, sa mga gustong magsimula, para sa akin, panahon na para magsimula, And tell them about mag-invest. your book also. Laging sinasabi ng mga tao, Marvin, kailan yung pinakamagandang panahon para magsimula? Lagi kong sinasabi, the best time to invest Is is now. now. Mag-start kayo kung anong meron kayo. Huwag nyo na hintayin na dumating yung jackpot or dumating yung sobrang laking pera. Start kayo kahit maliit kasi lalaki at 5,000 lalaki pwede at na, lalaki. no? Even 1,000? even less than that pa. 1,000, Oo. okay. Yun, tas eto, these are my 2 books. Yes. This one's available in all bookstores nationwide. Yun yung pinaka-basic book about, Book about investing. stocks, Tas eto, yes. this is the new one. Kakalabas lang last May naman. This will teach you how to have winning strategies para kumita kayo sa stock market over the long term. Kasi ayun, I want more Filipinos to learn. I want more Filipinos Yes. to earn. And gusto ko maging financially free para madami tayong umahon at gumanda yung buhay natin dito. Okay. Thank you so Thank you much, so much, Marvin. Ang Mr. dami-dami Marvin na naman Guermon. natin natutunan Ayan. sa'yo. Thank you so much. Thank you. See you again next week. I think you're gonna Hopefully, be back, if di ba? I get invited Of again, course, I'll always ikaw. be here. Susuki ka na